Hello, welcome back to Adorl's Kitchen. Dahil anniversary po namin ng asawa ko, gagawa po ako ngayon ng anniversary cake. Una nating gagawin ay chocolate mousse cake. Yung full ingredients po ay isusulat ko po sa baba ng video at sa screen po. So, isi-setting lang po natin yung dry ingredients para hindi po siya magbuo-buo. Tapos, i-mix po natin siya ng mabuti para madali lang siyang i-mix. Tapos, 1 tablespoon of instant coffee. Tapos, tunawin lang po natin sa hot water. Tapos, ibuhos po natin sa dry ingredients. Pati na din po yung 120 ml na hot milk. I-mix lang po natin ng mabuti. Pati yung 60 ml na oil, i-mix natin ulit ng mabuti para po wala siyang buo-buo. Mas masarap yung ating cake at smooth yung kanyang consistency. At ilagay po natin yung whole egg. Pwede din po tayo gumamit dito ng electric mixer or stand mixer. So ako kasi madali lang din po ito, hindi naman tayo magmi-mix talaga ng matagal. Gumagamit lang po ako ng hand whisk at lulutuin po natin sa 180 degrees Celsius ng 30 minutes o kung itest nyo ng skewer, hindi na po siya basa. Dry na po. At gagawa din po tayo ng filling, chocolate flavor. So, 30 grams na cornstarch, 35 grams na cocoa powder. Actually, ito po yung lagi kong fini-fill sa aking cake kasi masarap siya at requested talaga ito siyang cake at frosting. So, ilalagay po lang po natin sa ating milk, 400 ml. Tapos, 1/4 teaspoon na salt at 40 grams na sugar. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo ng mas matamis or mas hindi matamis. Pwede natin bawasan or dagdagan. At lutuin lang po natin hanggang po maging thick consistency siya at spreadable consistency. Dapat po continue po yung ating pagmimix sa low fire para po hindi siya masunog. Kung magsimula na po siyang magbuo-buo, i-mix lang po natin. Magiging okay din po yung kanyang consistency at even din po. So pag ganyang stage po na parang nagbuo-buo na siya, luto na po yan, okay na po yan. Basta i-mix lang po natin siya ng mabuti hanggang maging spreadable consistency na siya. Ayan, okay na po to. Pwede din po natin siyang palamigin or diretso na sa ating cake. Mas gusto ko siyang dinediretso sa cake para maging mas stable siya at dumikit talaga sa cake. Didikit siya sa cake. So para madali siyang tanggalin sa aking cake pan, nilalagyan ko lang ng cling wrap or film yung gilid ng baking pan. Tapos, ilalagay ko lang yung aking cake para mas even, para maging pantay po yung ating cake at yung linagay natin na frosting. Para madali din siyang i-cover. So, even lang po natin yung ating cake. Tapos po, optional lang po, maglalagay ako ng fresh strawberry sa aking cake. Pero nasa inyo lang po yun kung okay lang din kung wala kasi seasonal din lang tong strawberry na to. So slice lang po natin ng ganito yung strawberry tapos ilagay natin sa ating cake, sa ating frosting. Ilagay lang natin sa ibabaw.
tanggalin lang po natin yung cling film or film. Ayan, tapos i-cover na po natin yung whipped cream. Cover po natin siya lahat sa cake. Tapos pantayin lang po natin yung kanyang frosting para magandang tingnan. Cover po natin lahat sa cake. Gumagamit pa ako dito ng tools para sa frosting. Dahan-dahan lang po ako sa comb kasi po para hindi po madala yung chocolate or yung cake, para white pa rin at malinis siyang tingnan yung aking frosting. Ayan, so bali yung nagamit ko dito sa pag-cover ng cake, 200 ml po. Tapos mamaya po sa decoration, mga another 100 ml po, prepare na din ako ng frosting. Same pa rin yung procedure. 100 ml na whipping cream. Linagyan ko din ng sugar, 15 grams to 30 grams. Ayan, same procedure lang po. Pero ito po, mas binit ko po siya ng mas stable, or ayan na pwede siyang pang-decorate. Yung kanina, basta nag-double lang yung volume at spreadable stage na siya, okay na yun. Ito kasi mas binit ko siya ng 1 to 3 minutes, ganun. Para maging okay siya sa pag-frost, pag-decorate ng cake. Dahan-dahan lang din po ako dito sa pag-decorate ng cake or frost para din po makita nyo. Shell tip po ito.